Nang isang gabi, nagparamdam po sa akin, nagpakita din niya. Nakaupo po siya. Parang inabot niya po yung kamay niya sa akin. Parang hinihingi siya sa akin. Sabi ko, sige ka ako, pagtitimpla kita kakong gatas. Ayun, pinag-alatan ko siya ng gatas uli. Pinalitan ko yung gatas niyang yung una kong timpla, pinalitan ko uli. Tapos ako mamaya, titimplahan ko uli siya, atahan ko uli siya sa hapon. Hello po mga katekram. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga katekram natin dyan, sa ating pong mga lolo't lola, sa ating pong mga tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sana po ay nasa maganda ko kayong kalagayan ngayon. Ito po yung ating ito po yung pang-apat na araw po ni Tatay Joe. Tawag po ng tawag si Ate Angel Katekram. Kay Kuya August. Hindi ko po alam kung bakit siya tawag ng tawag. Hello. Wait lang, magpa-park lang ako. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo. Sinong Pabili po si mama ng termos. Telmos. Eto, may dala kaming manok. Anong ulam niyo? Manok po. Manok. Okay. Tulungan niyo ako magbuhat dito. Ayan o. Sige. Ayun, marunong po ako yan. Ako din. Ako na po. Nakakapilang po. Kada. Ako yan. Ako na itong mabigat. Kuya Gus, yung bigas. Mga ano yan? Mga... Saan? Ha? Sino na po yung mga dumating na bisita na yan? Lahat-lahat po. Gabi-gabi po marami. Kamag-anak ko yung Ito po. kayakan. Bahay-bahay. Pero malang gabi na Ayun nga po, katadating din ngayon. Pamangkin niya po. Nagulat din po sila, bakit daw wala parang matanda sa kanya. Wala parang nauna na mata. Ano yan, yung pangalawang gabi, hindi ako natulog eh. Magdamag kaming gising. Ako mag-isa. Buti sinasamahan ako ng anak ni Ate Aben. Sila Justin, sila. Magdamag kami walang tulog. Pero nabukay na po sila. Sa ano po yun, sa may Sibul. Sumama ka ba? Kailan sila nagukay? Ngayon na po. Kasi nga lang po, binili po nila yung lupa. Kasi po hindi na po kasi magkakasya dun sa nagbibigay ng asawa dahil may nakahal na po kasi doon. Hindi kakasya. Kaya bumili na lang yung anak niyang Tintin na sa abroad, bumili na lang daw ng lupa. Sabi daw ng may-ari, kailangan daw cash agad. Yung kapatid daw kasi niya nakakulong. Kailangan din daw nila ng pera yata, yung babae. Sino po nakakulong? Yung may-ari po ng lupa. Ngayon, pinakausapan yata ni Ate Aben yung may-ari ng lupa. Ayun daw, pumayag naman daw yata yung babae. Kasi nga lang, baka, ewan kung makakarating daw si Tintin. Kasi daw parang ayaw daw payagan ng amo. Sabi ko kay Tintin, kahit kako wala ka kang panggastos dito sa bahay kako. Basta kako lang makarating ka dito. Kasi ikaw kako ang hinintay ng tatay mo bago kako siyang wala na kako.
Ikaw ako ang binabanggit. 5 ka lang kanina. Sabi ni Tintin, ano yung kuli niya, kukulitin ko niya yung amo ko, papayagan ako. Eh sabi tong Bajing, gumaya ka na dyan, Tintin, may susundo daw sa'yo dyan sa airport. May mag-ano daw sa'yo ng paano mo yata dito, ticket mo, pang-masahe mo. Ikaw ang hinahapi niya ni tatay. Baka mamaya multin ako niya ni tatay dahil sa'yo. Kahit ako na po yung magsundo, kung ano. Sino po ba magsusundo dito? Ewan ko lang po eh. Sabi ni kasi sila Junjun may ginagawa din eh. Pupunta pa sila sa barangay. Marami po inaano si Junjun. Pag minsan may siyang nagano dito. Pag may mga tao siya na nagano lahat. Kagabi nagluto ng pagkain ng mga ano dyan. Tagabot siya. Sabi nga sa akin ni Junjun, nanaya po, kakaalis niya sa tabi ng tatay ha. Baka niya mawala yan si tatay. Mumultahin tayo dyan pag umalis ka dyan. Kami na yan, bahala din mag-ayos, mag-ano dito sa mga tao, mag-abot ng mga pagkain nila. Ikaw dyan ka lang. Mag-iglip ka dyan. Ako, hindi naman ako makatulog. Nangiingin naman ako ng mga ano. Kagabi rin, hindi rin kami nakatulog. Nakailang kape na kami. Kaya sabi, matulog ka naman. Asa, kaya niya sobrang puyat mo. Baka mamaya maanahan ka din. Hindi ko pa ako, kakayayan. Hindi ko kako tutulungan kako yung ako rin eh. Dapat po yung, dapat po kayong umiglip, matulog. Bali, kailan po yung ano? Sa Webes daw po yata eh. Webes. Nalo ako. Ilang ano pa? Sabi ng Bajing, anak niya, tatay, sabi niya, andaya mo naman, ba't iniwan mo kami? Malilit pa niya yung mga anak mo, iniwan mo na. Hayaan mo tatay, kami na inyong bahala sa mga kapatid kong maliliit. Sabi po ni... Yung Bajing. Yun po yung bunso. Hindi po, yung sumunod po kay Junjun yata yun. Kay Junjun. Kasi ang bunso nila si Tintin eh. Apat lang po sila sa kapatid. Ang bunso doon yung Tintin. Namatid ako. Mananalo Yung paborito niyang anak yun. Gabi-gabi po yan, tumatawag, titignan. Tatay, bumangon ka na dyan. Ang habain niya ng tulog mo. Sabi ganun Tintin. Eh sabi po kagabi ni Bajing, ano bain niyang sa mga bata, usot. Eh sabi kako niya, bago kako siya namatay, bago kako siya nahalang sa hininga, yung si Angelo daw siya kakako si doon daw po kako kay Tatay Ram. Eh yung dalawang, si Monena at saka si Ay ko sa akin daw eh. Eh sino naman niya dito kasama niyo? Eh kaya namin kako din eh, katala kako yung mga bata. Kaya namin kako dito. Nalakabambala kayo niya pagkalibing ni tatay, hindi kayo alis din sa bahay. Eh ba't kako kami aalis? Eh bahay namin kako. Tsaka kako eh, dito na rin kako umano yung mga bata. Dito kako namatay kako yung matanda, ba't kako ko aalis? Hindi ako matatay. Ay! Kahit kako nang wala na kako yung matanda, hindi kako aalis dito sa bahay. Ano po ulam niyo? Nagpabili lang po kay amak ng ulam namin, yung manok, kalahati lang. Yung binigay niyo sa akin pera, yun, inatente ko. May ano pa naman. Pero sandal, may higit na lang. Sabi ko kay Kuya Daris kahapon, Kuya Daris, pumunta naman ako kayo dito. Kasi kako, pumunta kako na kako. Para kako, pag wala kako sa Ate Abet, tsaka sila Kuya Junjun, yung mga bata lang kako nandito. Pag ako lang ako nag-iisa, para akong nandito rin ako yung tanda. Nung isang gabi, nagparamdam po sa akin, nagpakita din. Nakaupo po siya. Parang inabot niya po yung kamay niya sa akin. Parang may hinihingi siya sa akin. Sabi ko, sige kako, pagtitimpla kita kakong gatas. Ayun, pinag-alatan ko siya ng gatas uli. Pinalitan ko yung gatas niyang yung una kong timpla, pinalitan ko uli. Tapos ako mamaya, titimplahan ko ulit, saasahan ko ulit sa akin. Para kakong lamin. Eh, tilate Abi, nandun, doon ito kay Kalate Lot. Sabi ko, basta ako wala namang kakukangin hangin. Biglang ako, nakapagkalamit.
Mm. Nagkumot na ako lahat-lahat eh. Nag-jacket na ako, napagkalamig pa rin ka ako. Nung umupo ako dito, andito siya nakaupo, parang nakagan yung kamay niya sa akin. Para ako hinihingi. Nakakulay puti siya ng damit na ano. Yung paborito niyang damit na sinusuot. Yung binigay niyang damit. Yun. Kaya andyan yung damit na ano, hindi niya naisuot. Hingi ng pagkain paggabi. Kutkutin. Sabi ko, baka kako kayo makahugis yung mga kutkutin dyan. Madami po yung ano. May dala po kami ulit dyan. Si Angel, ang galing na po ngayon. English nakakabasa na. Alam na nga po niya yung maliit tama. Kahapon, sabi niya kay Angelo, ano ba yan? Sabi niya, patay si Papa, hindi ka na, gumalang ka lang muna kay Papa, patay na niya si Papa natin. Kawawa na si Mama sa kaalaga sa inyo. Tulungan natin niya si Mama. Papon siya ng bugas. May bugas siya ng mga palato. Ayun na, may mahugasin na naman. Ginagayak ko naman niya. Sabi niya, Mama, ako na naman kuugas. Sige ka ako, kaya mo pa ako. Oo, dadali lang namin doon sa poso. Sabi niya, sabi na, hugas kami sa poso ng plato. Sabi natin, mamaya na, dating doon niya si Tatay Ram niya, mamaya na kami kuugas. Abay, kapon pa ako inaaway niyan, ni Angel. Tama, ang lilit na ng damit ko, pumuputok na inya sa bewang ko, tatawagan ko niya si Kuya Darius. Tinawagan naman niya. Tito Darius, yung damit ko, pakisabi mo kay Kuya August, pakidala na akong damit. Puputok na yung damit ko dito, ang liliit na. Naka-ready po yung damit niya. Dala ko po yung damit niya. Rinede po ni Tita Pat. Yun nga, bibilan ko ng mga bata ng short eh. Saka damit eh. Kasi pag nilibig na lang ako, wala silang susukutin. Bilang ko na lang ako. Naisip ko nga po yung ano, mga puting damit susuot nila. Sabi ko, pag nilibig ako yung matanda. Tapos kami na lang ako. Sabi ko, time na siguro ako din eh. Maalala ko kung matanda ka ako pag kami siya nag-aaway ka kami. O gabi, minuklat ko kay mga damit niya. Umiyak ko, sabi ng tabi. Huwag ka nang biyak. Tanggapin mo na niya. Wala na niya si tatay. Sain ka na. Ano, yung mga damit niya. Kagabi, kaya ka po yung damit niya. Sabi ko, daya mo naman kako. Iniban mo na kami kako agad. Hindi mo ako pinalaki ng mga bata bago mo kami iniwan. Mga kako ate abin, wala naman kako. Kami na lang kako dito. Para kako yung bahay namin, para rin ano kako, wala na kako mag-iingay, wala na kako magbubulyaw sa amin. Kasi pag minsan, nagagalit yan. May inaaway ako niyan. Ano ba naman, maglinis ka na, mag-igib ka na, dito ganyan, magsahin ka na. Minsan eh, bilhan mo kung ganito, ganyan, doon sa tindahan, ulam natin. Pero langgunisa, ayaw niya yun. Puro manok, isda, mga tilapia, mga ano yun. Nabibili sa akin. Pag hindi pa ako sumunod, alam na yun, nagdadabog na. Parang, gano'n ba, di adabog na gano'n. Pinabaksak. Iigib na ako nun. Ngayon si Papa daw, anak. Sabi niya, natutulog. Mama, ba't hindi pa niya kumakain si Papa? Hanggang ngayon niya, tulog pa rin, hindi pa siya gising. Hindi pa tumatayo si Papa? Bunso? Makausapin mo si Papa. Ano gusto mo sabihin kay Papa? Magtapon, battery, pasurahan. Kunin ko lang po yung damit ni, ni Angel. Tumas.
Diego. Umalis na? Nay Apple, may tanong lang po ako. Wala pa akong date kung kailan ano? Nga po. Jawabis daw na po. Dapat nga, oo nga, lagyan daw dito. Di ba daw siya nauuwi? Kaya po ano. Mamaya po susulatan. Kung iniintay po yung desisyon ni Ate Tintin. Ano po to? Yung may chinilas po niya. Pinasabit ko natin Abel. Bakit po? Yun daw po kasi yung talagang na pagka daw may namamatay. Kailan daw po yung sinutan po niyan, chinelas, ilalagay daw po. Ngayon ko lang nalaman tong ganito. Ano pong pwedeng pakilinaw sa amin na Apple? Ay, hindi ko rin po alam kasi ngayon ko lang din ho nakita yan. Sabi kasi po natin Abel, basta magsabit daw po ng karton. Kakalagan ko daw po ng chinelas. Para po sa... Kasi ganun din daw po yung namatay daw yung nanay niya. Nasawa po niya yung matanda rin. Ganun din po ang gano'n. Para daw po Ewan saan? ko po, para saan po yan. Hindi ko rin po alam, ngayon ko lang din ho na Nabuhasan akong ganyan. Dati yung ganyan. Yung mga katekram po natin, nagpapabot po ng pakikiramay, condolence daw po sa inyo. Tapos, magpakatatag po kayo, lumaban po kayo para sa mga anak niyo. Yan, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga katekram natin na nagmamahal po sa inyo? Masasabi ko lang po, marami pong salamat po sa kanila dahil kahit wala na ako yung isa, nasuportahan niyo pa rin kami. Marami po salamat po sa kanila lahat. Para tutulungan pa rin po kami. Kala ko kasi nung una, hindi nakakatutulungan nila Tatay Ram. Sabi kasi mga kapatid, may isa man loob ka pa doon kila Tatay Ram. Ako, wala naman ako Ate Abe. Dahil ka ako sa kanila, wala sana kaming bahay ngayon kakong ano. Galing naman po yung kay God. Tsaka siya naman po ang lahat ng gumagawa ng paraan. Lahat po nung nangyayari sa buhay po natin. Pipili nga lang po tayo kung gusto natin mapabuti yung buhay natin. Yun nga rin ang sabi ko sa Diyos Kako, kinuha niyo na kako yung asawa ko. Sana mga kako, gabayan mo kako yung mga bata, kako. Kahit hindi na kako ako, basta lang po ako mga bata. Hiniro ko pa nga at binulungan ko. Hoy kako ha, huwag mo naman kami kakong takutin. Kasi yung mga anak mo, pag minsan kako natatakot din sa'yo. Kasi nga kako, pag minsan kako sinisigawan mo. Sana kako, huwag ka kako magparamdam na galit sa amin. Ay, kung ganun. Wala ako kasi signal dito ka Tekram eh. Gusto kong pabasa sa kanya yung mga comments po niyo sa kanya. Bukas, screenshot ko sa bahay para mabasa ko sa kanya, malaman po niya yung gusto po niyong ipaabot na message po sa kanila. Paano po? Mag-ano pa po kami, no? Thank you.